Itong kaso ni General Pokis, ano pakialam ng Malacanang dito? Very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito ang kanyang mga kritiko. Ito po ay ginawang sample. General po. Nagngangawa na naman itong si Topacio sa pagkaka-aresto ni General Pokis. Yan, nakaprocess na siya na makunan palabas ng terminal ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City RTC kaugnay sa inciting to sedition case ni Pokis. Sa eksklusibong panayam ni Pokis, isa umano itong uri ng panggigipit sa mga taong bayan na naghahayag lamang ng damdamin sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Ang problema kasi dito kay General Pokis, gumagawa ng illegal, gumagawa ng mga hindi dapat niya gawin bilang isang dating general, pagka nakasuhan, gusto binibaby sila. Pare-pareho sila itong mga DDS supporters. Gusto nila special treatment lagi sila. Magngangawa sila, kukontrahin ng gobyerno, magsasalita ng mga illegal. Itong si General Pokis, obvious naman ito na talagang hinihikayat niya ang Armed Forces of the Philippines na wag nang suportahan si PBBM. Walang personalan. Binigyang din ni Nartates na dumaan sa proseso ang pag-aresto ayon sa palabas ng warrant ng korte sa Quezon City kaugnay na nga inciting to sedition. Magugunitan sa DZRH ng daming bayan. Unang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Garner Jr. na nagpasakloro sila sa TNT, partikular CIDG, dahil sa mga panawagan ng grupo ni Pokis, partikular itong United People's Initiative na bumaliktad ng mga sundalo. Abala ni Nartates sa mga kagayang kumakalampag sa pag-aaklas ay tinitignan due process ng TNT alinsunod sa saligang batas. Siya ang gumagawa ng illegal. Pagkatapos ngayon na kinasuhan siya at inaresto na nga diyan sa airport, mag-iingay sila, nasasabihin nila na ito ay harassment. Pareho na rin itong si Topacio. Itong mga bataan kasi ni Digong Duterte, itong mga DDS, wala na silang ginawa, wala nang lumalabas sa bibig nila kundi propaganda. As I said before sa aking mga previous vlogs, paulit-ulit itong mga ito. Hindi nila maaaring i-exploit ang mga sitwasyon, ang mga nangyayari sa kanila, especially kung mga laban sa kanila ang mga nangyayari, sasabihin nila yan against the government. Sasabihin nila yan, pakanaan ng Malacanang. Itong kaso ni General Pokis, ano pakialam ng Malacanang dito? Gumawa siya ng kaso, nagsalita siya doon sa rally na sinasamantala nga nila, kunwari nakikiride sila doon sa sinabayan nila, yung Iglesia ni Cristo rally, na akala nila makakahatak ng maraming tao para initially magmukha na silang marami, pagkatapos nagsalita siya ron. Akala niya ganun kadami ang suporta nila, na pag nagsalita sila laban sa gobyerno, nagsalita sila pabagsakin ng gobyerno, akala nila magsusulputan yung mga supporters nila. Hindi na kayo nadala ever since na tumawag kayo ng mga rally na yan. Noon pa, nung hindi pa nakukulong itong amo nyo na si Digong Duterte, yung mga maisog rally nyo, nakita nyo naman walang nangyayari. Bakit kayo paulit-ulit? Hindi na kayo nadala na talaga namang wala kayong pinakitang people power ever since. Yung lahat ng maisog rally nyo, sablay, palpak. Hindi ako loyalist ng sinumang politician. Kung gagawa ka ng illegal, harapin mo ng buong tapang yung ginawa mong illegal. Maging responsable ka doon sa ginawa mo. Harapin mo, magpakalalaki ka diyan sa ginawa mong illegal. Yung ginawa nyong pagsasalita diyan sa EDSA na hinihikayat nyo ang taong bayan, hinihikayat nyo Armed Forces of the Philippines na wag nang suportahan ang kasalukuyang gobyerno, against the law yan. Na lumabag kayo sa batas, managot kayo. Hindi pa pwedeng pareho pa rin ng treatment sa inyo nung panahon ni Duterte na kayo mga special babies kayo. Gusto nyo hanggang ngayon, binibaby pa rin kayo ng batas. Binibaby kayo ng Malacanang. At kung ano ang nangyayari sa inyo, ibinibintang nyo lagi sa gobyerno. Wala kayong ibang bukang bibig na ito ay harassment na ginagawa ng gobyerno. Illegal nga ginawa nyo. Itong si Atty. Topacio at yung mga kasamahan niya na sigaw ng sigaw doon sa airport nung inaaresto itong si General Pokis na ito raw ay harassment, ito raw ay labag sa batas, kayo ang lumabag sa batas. Kung kayo, ang tatapang nyo magsalita sa entablado na sinasabi nyo na
tigilan na ang pagsuporta kay PBBM, sinasabihin niyo ang armed forces, sinasabihin niyo ang mga tao, kung sumablay ang inyong people power, sumablay ang inyong panghihikayat sa tao, harapin niyo yung kaso niyo. So ito, walang kinalaman ng gobyerno rito. Ang may kinalaman dito, yung pulis. Yung pagkakaaresto mo ay dahil sa kasong ginawa mo. Hindi kasalanan nito ng Malacanang. General ka pa naman. Dapat naintindihan mo yan na pag ikaw ay gumawa ng mali, puhulihin ka ng pulis. Ididemanda ka ng pulis. Gumawa ka ngayon ng mali, ididemanda ka, at nagkaroon ng warrant of arrest, ayan, hinuli ka na. Huwag niyo isisigaw na ito na naman ay kasalanan na naman ni PBBM, kasalanan na naman ng Malacanang. Taong bayan ang batas. Taong bayan ang batas natin. Dapat may presence ng lawyer. Good morning po, sir. Yung lawyer, papasokin. Ay, gusto po namin makausap yung, Hindi yata siya. Hindi kaya nga, gusto namin makausap yung commander ng arresting officer. Arresting. Oo, yung arresting team. Gusto namin makausap yung senior commander, yung pinakamataas. Sino ba team leader dyan? Sino Oh, team leader. namumuno? Hindi pwedeng isasakay na walang abogado ron. Papasokin dyan pag walang lawyer yan. Pumasok dito, hindi, baka salisihan kayo. Mga kapatid, pakinggan niyo yung aming kahilingan. Kami ang batas, ang taong bayan ang batas. Pakinggan niyo ang aming kahilingan. Kayo isang ang aming pinapasweldoan lamang. Si General Huwag tayong susunod sa illegal na order. Pakiusap lang namin. Huwag kayo sa batas! Ayun Huwag tayong susunod sa illegal. Sundin natin ang proseso. Ayaw mismo lumalabag sa batas! Kayo ang tagapagpatupad ng tama, hindi mali. Ano kayo ba? Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin. Usap ang lawyer. Hindi ito optional. Karapatan ito. Hindi po ito pakiusap. We are not requesting. We are demanding. Media, nakita nyo? Hindi media lang. Taong bayan. Narinig nyo, taong bayan. Hindi na umiiral ang batas. Yung lawyer, ayaw patuloyin. Ito ay tinatawag batas militar, silently. Hindi na susunod ang tamang proseso sa batas. Violation po yan ng constitutional right. Yung inaaresto ninyo. Oh, ano na sa kabila? Yan lang na yan. Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas. Ang gobyerno ito, utang ina yung gobyerno. Kayo mga kapulisan, bakit sumusunod lang kayo? Pero ang umutos sa inyo, Ayaw na to sa iba'y dinaan. Sir, what's the next step for this? Ano na yan? Pwede yan. Inireklamo namin dito. Kung dating general, yung ganito nila, ano pa kayo pagkaraniwang mga mamamayan? Kita po tayo sa krami. Sir, you expect na Tingnan mo pag-uugali ito mga ito. Yung bang nagsisigaw na yan, bukod kay Atty. Topacio, mga retired ano ba yan? Retired general ba yan? Ini-invoke niya na mamamayan daw sila, na sila daw ang batas. Kayo ang lumabag sa batas Mr. Retired something. Manong, hindi kami kasama diyan sa ginawa niyong violation. Hindi sumama ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino, diyan sa paggawa nyo ng mali. Kaya wag nyo i-invoke na kayo ang mamamayan, kayo ang batas. Dahil hindi naman lahat ng tao ayon or payag doon sa ginawa ninyong paglabag sa batas. So wag nyo i-invoke na kayo ang masusunod dahil kayo ang batas. Meron po kayong nilabag na batas. Merong nilabag na batas itong si General Pocis. Kaya po siya kinasuhan. Kung hindi siya kakasuhan, hindi siya arestuhin. Yan po yan. Kung kayo ang batas, dapat naiintindihan nyo rin na ipinatutupad ng gobyerno ang batas. Hindi po pwede na ang batas, kayo ang magpapasunod, na kayo ang magpapa-implement ng batas. Dahil wala kayo sa poder. Ang gobyerno, ang nasa poder, magpasunod ng batas, mag-implement ng batas. Kaya kung kiniklaim mo, ini-invoke mo na batas ka, or batas kayo na nandiyan, mga ilang kayo dyan sa gate, nagkakamali po kayo. Hindi po kayo mamamayang Pilipino. Marami po, sigurado ako, ang hindi gusto ang ginawa niyong paglabag sa batas, lalo na itong si General Pocis. Kaya siya kinasuhan ng batas at kaya siya inaaresto ng batas. Kaya mali po yung pag-i-invoke nyo na kayo ang batas. Dahil ang gobyerno, ang gobyerno ngayon ay nag-i-implement lang ng batas kaya hinuhuli itong si
General Pocis. Ngayon, ang sinasabi nga ng pulis, late naman kayo, wala kayo nung hinuli si General Pocis, sumunod na lang kayo doon sa korte kung saan siya dadalhin. Ano ba naman ang masama doon? Kung kayo ay hindi nakasabay doon hindi kayo nakasakay o hindi nyo nasabayan ang sasakyan o hindi kayo nakasakay doon sa sasakyan kung saan sinakay si General Pocis, di itanong nyo na lang kung saan dadalhin, sumunod kayo doon kung saan siya dadalhin na korte. Hindi naman siya salvage yan. OA kayo Ginagawa nyong napakalaking issue itong pag-aresto. Sanay na sanay kayo sa propaganda, ginagamit nyo na naman ito sa politika. Ginagamit nyo na naman para galitin yung mga followers nyo. Kaya ganyan ang mga reaction nyo. OA. Hindi naman kailangan kayo magagaganyan. Kung dadalhin yung inyong kasamahan na inaresto sa korte, doon kayo pumunta sa korte. Ang hirap bang gawin nun? Bakit kailangan magdrama kayo dyan? Itong si Attorney Topacio, isa pa to. Madrama masyado to. Kasama na rin itong mga iba pang mga retired officers na nagdadrama dyan sa gate. Hindi naman kailangan kayo magngangawa dyan, magsisisigaw dyan, sundan nyo na lang yung sasakyan papuntang korte. At sigurado ko, hindi man isa-salvage. Hindi papatahin yan. Hindi mangyayari yan. Walang illegal na mangyayari dyan as long as wala rin kayong gagawing illegal dyan. Pero kaya nakademanda itong si General Pocis, may ginawa siyang labag sa batas. Malinaw po ba? Tigilan nyo na yan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kahit subscribe, ay hit notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo. Pakishare na rin po ng ating munting channel ay lumawak. Thank you so much at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.